Welcome to our analytic study on the prevalence, causes, and interventions for self-harm behavior. Our podcast entitled You're Not Alone, One for All for Bacon. And to enhance our understanding, we've invited professionals who bring specialized knowledge and perspectives to the discussion. We are honored to have them here with us. Let's give them a warm welcome. Hello, everyone. First of all, thanks for having me. I'm Ches. Yeah, I'm Cheska Bautista, a third year psychology student from Olivares College, and I'm really excited to be part of this podcast. I'm looking forward to sharing my thoughts and learning along with you all. Hello, I'm Francis, also a third year psychology student from Olivares College. I am pleased to be invited in this podcast and also excited na ako na i-share yung learnings and knowledge ko about this topic. Yeah. Good evening po. We are Group 7 po and Bacon po, grade 11 students. I'm Kai Haley Esbedonia po. I'm Mariel Eliza Bautista. I'm Stephanie Orion S. Escudero. And I'm Wella Marie Gahut po. Nice to meet you po. Okay, so we have prepared questions po. Okay. First, what is self-harm and what are some common forms of it? Ako muna. Go, ikaw mo. Okay. So, for me, self-harm is when someone hurts themselves on a purpose as a way to cope with emotional pain, intense sadness, or stress. It's often done to feel a sense of relief or control. Some common forms of self-harm including cutting, scratching, burning, hitting oneself, or pulling hair. This is a serious issue, but remember, it's a way people try to cope and not a way they want to give up on life. So for me naman, in basic words, for me yung based sa learnings ko and knowledge, ang self-harm is let's put that into easy way. Yung self-harm is the way people cope with their emotions, and they tend to they tend to turn their emotional pain into physical pain. Ayan. And one of the forms of it is ayun nga, as what Cheska said, yung isa dun sa forms na yun is yung um pulling pulling hair, hitting oneself. Ayun, maraming forms siya and hindi siya nagva-vary sa isa lang. And ayun, hindi naman porket ginagawa nila yun. Ayun, for me, yung self-harm, hindi nila yun sinasabi para alam mo yun, kasi maraming connotations about about self-harm. Yung iba ang inisip pag self-harm, nagpapapansin, gano'n. In the study kasi, yung self-harm, ayun nga, ginagawa nilang, tinatry nilang i-turn yung emotional pain into physical pain. Kasi di ba, tayong tao mas okay sa atin nasasaktan yung physical body natin kasi nag-heal lang siya eventually. Not like sa emotional, ang tagal niya mag-heal and it can turn into trauma. Yeah. Tas for me, may two types talaga ng self-harm. Yung isa, may emotional self-harm, tapos yung isa naman, physical self-harm. Yung difference between the two kasi, yung emotional self-harm, involved siya sa intentional to emotional distress. Like, unlike sa physical self-harm, ito yung nagkakaroon tayo ng physical injury to ourselves, ganun. Kumbaga, for example, yung emotional self-harm, nilalagay natin yung situation sa isang situation na
makakapag-ano tayo, magiging sad tayo, gano'n. Magkakaroon tayo ng distress talaga. Kunyari, sa isang relationship, right? Dun, ano tayo, like, kunyari, toxic na nga yung isang relationship, tapos nag stay pa rin tayo dun. Parang dun na rin nagkakaroon ng emotional self-harm. Yun. Tas sa physical self-harm naman, ayun na yung pumapasok na din yung physical injury talaga. So, ayun yung for example. In addition to that, dun sa Yeah. emotional self-harm na sinasabi ni Cheska, yung isa dun is mainly yung inner saboteur natin, which is Yeah. sine-self-sabotage natin that nagta-turn siya into yung si inner saboteur natin, siya yung parang pinapatay natin yung sarili natin emotionally. Nagse-self-doubt tayo, like, ayun, ini-stress natin yung sarili natin. And ayun, form din siya talaga ng self-harm. So, yun lang. Yun lang. Yeah. Hope that helps. Hello po. Thank you po sa response po. Ask lang po na may other myths po ba or like misconception po pala regarding sa self-harm po. Marami siya eh. Pero yung pinaka misconception talaga, syempre yung una yun nga, just for attention talaga, na most people who self-harm actually, di ba, try nila i-hide yon and ginagawa nila to cope up with emotion na sobrang hirap i-handle, ganon. So, pero, di ba ang pinaka-misconception talaga, yung seeking for attention? Oo. Ayun din, at saka yung di ba, sobrang ang pangit ng connotation na pag ginawa mo yung self-harm, ang bibigay na sa'yo ng tao is baliw ka. Yeah, yung May baliw. sakit ka sa utak, yung ganun, which is very wrong. Kasi, ang tao may iba't ibang way to cope eh. And that's their way. And we cannot judge them for that. Yeah, kasi they're struggling and need some help talaga. Pero yung truth talaga, syempre lahat naman tayo nakakaranas talaga nun, genders on any backgrounds can struggle with it. So, ayun. Ayun lang siguro. Ayun yung pinaka-misconception talaga. Thank you po. Ask ko lang din po pala is, paano po yung mga tao po, like, di ba po, since parang nagmumukhang bad po yung ginagawa na iba na nagpo-post po sila sa my day nila na nag-aano po sila, ganon. May psychological explanation po ba doon? Na nagsisik daw po ba sila ng validation or whatsoever po? Ayun, from the word itself, validation. Yeah. Siyempre, ayun nga, di ba, hindi naman din talaga nila sasaktan yung sarili nila just for clout, just for posting this and that, ganon. Parang ginagawa talaga nila yun. Kasi they don't have the balls, the nerves to ask someone specifically na tulungan sila. Ginagawa nila yun like, ayun nga, di ba, parang nagmamay sila, ganon. Kasi yes, they need validation. They need attention. Totoo naman need nila ng attention, but not in a bad way. Gusto nila ng attention na, alam mo yun, may tutulong sa kanila, mafe-feel nilang hindi sila nag-iisa, mafe-feel nila na hindi lang sila yung nakakaranas nun. Ayun din yung power ng social media. Which is, ayun nga, di ba, ang bilis na lang natin makakuha ng attention, ng validation from our friends, ayun nga, through online, through kahit pa sabihin natin personal eh. Pero 'di ba, for example, ako at saka si Cheska, whenever we have problems, we message each other. Kunyari, 'di ba may notes na din sa IG, sa Facebook, may notes na din, hindi na lang yung my days and stories. Yeah. May notes na din. Kunyari mag-notes lang ako ng sobrang lungkot, magre-reply na si Cheska as my friend na, uy, okay ka lang ba, ganun. And that is, for us, for me, good thing siya na alam mo yun, meron tayong outlet, even though hindi tayo nagsasabi personally sa isang tao. Like, kunyari ako, hindi ako nagsasabi, direct to the point kay Cheska na, uy, may problema ko, uy, ganito yung ginagawa ko, uy, ganito yung ginagawa. Yung ganun, parang na siya okay siya na may platform, may outlet tayo na pwede tayong maglagay lang ng notes ng my day and someone will reach us na
hoy, okay lang yan. Alam mo yun, may tutulong. I think another example, 'di ba sinasabihan tayo na, "Uy, it's just a phase," yung Oo. mga gano'n. Pero hindi talaga siya phase talaga. And I think siguro wala silang courage talaga na alam mo yun, mag-message to someone na ganito, ganyan yung problems nila. Kasi baka akalain nila nagto-trauma dump sila dun sa isang tao, gano'n. Kaya minsan siguro yung ginagawa nila kaya nag-MyD sila ng gano'n. I think ayun yung best way talaga na may mag-reach out sa kanila na yung alam mo yung tao talaga yung magre-reach out sa kanila, gano'n. Kasi ayun nga, di ba? Kaya rin naman nila nagagawa yun. Kasi wala nga silang energy to talk to someone. Yeah. Wala silang, alam mo yun, takot sila. Since yung misconception nga ng tao is yung um, misconception ng tao sa self-harm is, ay, kaya lang yan ang nag-chat sa akin kasi nagpapapansin yan sa akin. Ganun. Gano'n. Yung, Trauma dump. yun, yung way nila kasi, kaya sila nagma-My Day, nag-i-story ng ganun. Kasi, hindi naman lahat ng tao, bad yung connotation sa self-harm. Kunyari, alam nila sa sarili nila, kaya nila ginawa yun. But before nila i-My Day yun, before nila ilagay sa story nila yan, inisip muna nila yun 100 times for sure. Na, for sure, merong tingin sa akin papansin, pero meron taong tingin sa akin, kailangan ko ng tulong at tutulungan ako. Parang brave way na lang rin nila yun para humingi ng tulong sa ibang tao. Ganun. Yun lang. Thank you po for answering our questions po. I would like to welcome po si Kai para po i-share po yung experience nung friend niya para malaman din po natin kung paano po natin siya mabibigyan ng advice at matutulungan po. Wait lang, for disclaimer lang, sana before nyo, don't take this as bad, ha. Kasi since nasabi mo na friend niya yun, yung kwento ng friend niya yun, sana we ask for Consent. consent na ikwento yung naranasan Gusto niya. niya. Ganun kasi important yun sa sa experience ng isang tao na we do not tell stories that hindi naman sa atin, ganun. Parang, ayun nga, since kailangan natin ng prevention sa mga bagay-bagay, lalo na dyan sa self-harm, need natin lagi ng consent, ganun. Yes po, may consent po. Good thing Okay, naman good yun. Yes po. thing. Pero Yeah, sure. lang po, confidential lang po yung information niya po. So yung mga yung names niya po, alias lang po yung ibibigay. Okay lang. Okay. Good. So, personally po kasi yung niya po, experience niya po kasi is buong buhay niya po kasi nagiging people pleaser po siya and parang nahihirapan na po siya mag-adjust dahil nga po, yun nga po, tumanda po siyang ganun po siya. And nagko-cause po yun sa kanya na ma-trigger po siya every time. And may mga other factors pa po na nakaka-trigger sa kanya like yung family niya po nagsi-struggle po financially and since hindi rin po sila nagkakaroon ng communication na maayos po. And sa studies po, napa-pressure po talaga po siya since yun nga po, student po siya and nag-struggle po sila financially. Iniisip niya po yung magiging future niya po kasi po parang panganay po siya and parang since po as Filipinos po, iniisip po natin 'pag panganay po tayo, parang breadwinner po sa pamilya dapat magkatrabaho po agad, gano'n. And yun po talaga yung nakaka-trigger po sa kanya. Ang naiisip pa lang po namin na gawin for that is like pinapakinggan po namin siya and like we give advice. Pero po kasi ang hirap po talaga mag-advice. Lalo na po, iba po talaga yung experience po.
Yun lang po, gusto lang po sana namin makahingi po ng advice po sa inyo. Paano po namin siya like matutulungan po in a much better way po. Thank you po. Ayun, siguro ang takeaway ko with that experience na sinabi niyo, siguro firstly, be present sa taong nangangailangan, which is your friend, di ba? Ayun yung importante eh. They know someone na nasa likod nila, nasa tabi nila whenever they struggle. Di ba? Parang, kasi ang importante nung presence talaga eh, kahit wala kang sabihin, kahit hindi mo siya hawakan, kahit hindi mo siya yakapin, sobrang laking tulong na nung naniniwala silang merong isang taong naniniwala. And also, with that, siguro, yung, di ba, sabi nyo, nahihirapan kayo mag-advise, ganyan, 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 ganyan. First, hindi na, wag tayong magbibigay ng advice na ang tinitignan lang nating perspective is yung sa atin. Tumayo tayo sa sapatos niya, sa stand niya. Tumayo tayo, tignan natin kung ano nga ba talaga yung pinagdadaanan niya. Intindihin natin ng mas malalim pa sa kung ano talaga yung pagkakaintindi natin based sa kwento niya, di ba? Parang, ayun, wag tayong magbibigay agad-agad ng advice. For example, ayun nga, sa pera, di ba, financially unstable. Wag nating sasabihin na, pera lang yan, madali lang yan, kikitain mo yan, ganyan, ganyan. Kasi, in the first place, alam na nila yun eh, na ginagawa naman ng parents niya, yung best ng parents niya na kumita, hindi naman basta-basta lang nakahiga dyan yung parents niya. Alam niya na yun. And ayun, parang isa na rin yun sa boundaries na dapat alam natin kung ano yung sinasabi natin whenever we speak to people who are struggling. Kasi yung yung mind ng taong nag-i-struggle, rumbled na yan eh. Super clouded na. May masabi ka lang na hindi aligned sa kung anong sinasabi niya, it will make you a bad person eh. Parang hindi ka naman maghuhugas kamay, hindi ka naman magbabait-baitan. Pero, ayun nga, wag lang tayo magbibigay ng unsolicited advice. Also, kung magbibigay man tayo ng advice, make sure na hindi natin maaapakan yung belief or yung experience ng taong nag-i-struggle. And also, ayun nga, basta wag tayo agad-agad magsasabi oy, ganito lang yan, madali lang. Wag natin silang i-invalidate. And also, yung, ayun nga, be present lang talaga. Hindi naman talaga, hindi much needed yung advice eh. Ang much needed is yung pakikinig, yung pagiging present mo as a friend, as a person. And, ayun, parang bigyan mo lang sila ng kakapitan, ng paniniwalaan na meron silang taong sasandalan. That's for me. And you, Cheska? For me, sa lahat ng problem niya, I think first step is notice your triggers talaga. Like, pay attention talaga sa mga situation na alam mo na pressured ka or kung saan mo talaga nararamdaman na hindi ka talaga okay. Kasi kung alam mo kung saan ka nati-trigger, parang alam mo kung saan mo sila ma-avoid, gano'n. Tas malalaman mo din yung mare-respond mo din ng mabuti yung isang situation. So, ayun yung pinaka-first. Kasi parang 'di ba nga, sa dami-dami niya ang daming puwedeng ma-trigger sa kanya, kailangan mo niya muna isa-isahin yun. Kasi 'pag sinabay-sabay na talagang solusyonan yun lahat, parang maano talaga siya, mape-pressured talaga siya ng sobra. Like maano na emotions niya, magbi-build up na yan. Kaya nga 'di ba may sinasabi tayo, one step at a time, gano'n. Like take slow, 'di ba? Take slowly, ganyan. Notice mo kung ano yung nakapag-trigger sa'yo, isa-isahin mo yon, then ayun. Tas pangalawa naman, as a people pleaser talaga, ay bakla, kailangan na natin mag-set ng small boundaries diyan. Kasi nga, start 'yan sa pagsasabi ng no to small things. Like, it's okay naman talaga to put yourself first sometimes. It's okay to be selfish, 'di ba? Kasi ikaw rin yung mauubos diyan, ikaw din yung ano diyan, like malalagay sa situation na hindi ka talaga okay. So, remind yourself talaga na you can please everyone, 'yun.
it's impossible talaga na kailangan makatulong ka talaga dito sa lahat ng tao, kailangan maging masaya sila. Paano naman ikaw, 'di ba? Focus ka sa sarili mo, girl, gano'n. Tapos pangatlo naman, practice self-love, practice That's good. self-care, 'yan, gano'n. Na ano ba, take time to do things that recharge you, or whether it's reading, walking, or just relaxing. Ganda Mag-ano ka yun. sa mga friends mo, enjoy ka sa hobbies mo, kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Like, gusto mo mag-Roblox ka, mag-DTI kayo, ganyan, ML, gano'n. Tas add ko lang din siguro, ayun nga, since your friend, sinabi niyo people pleaser siya, ano, parang ipa-feel niyo na ipa-feel niyo sa kanya na hindi niya dapat mag-please ng tao kasi you love them. Ayun, mahalin niyo ng totoo yung friend niyo na nangangailangan. Yun lang. Tsaka ano, parang be honest talaga sa feelings mo. Kung alam mong di mo talaga kaya yung nagpapabor sa'yo ng friend mo, sabihin mo hindi mo talaga kaya, busy ka, ganun. Huwag mong pilitin yung sarili mo na, ay sige, kaya ko 'tong gawin, ganun. Para lang ma-please yung friend mo, ganun, or anything na tao. 'Pag hindi mo talaga kaya, hindi mo talaga kaya. Gano'n. Ay, Tapos, 'di ba, ask yourself if you're happy. Like, kunyari, before agreeing to something, ask yourself, will this make me happy? Will this make me okay? Gano'n. If the Maganda answer yun. is no, think twice about saying yes. And add ko lang din pala na, ayun, para maiwasan yung ganong situation, yung ganong scenery. Siguro, i-acknowledge mo yung problema. Ayun, i-acknowledge mo kung ano yung nangyayari. Para, di ba, in a way, parang magamit mo yun para hindi mo ma-please yung ibang tao. Kasi alam mong, pag in-acknowledge mo yung isang problem, alam mo na yung pwedeng kalabasan eh. Alam mo yung pwedeng mangyari, ganun. Pag in-acknowledge mo yung isang bagay ha. And that, in that way, parang masasabi mo na sa sarili mo na, ay hindi ko dapat gawin to para sa isang tao. Kasi alam ko na yung mangyayari. Hindi naman sa sinasabi nating mag-overthink. Pero sinasabi ko yun para alam mo yun, para magkaroon siya ng thought process ba, kumbaga. Magkaroon siya ng thought process kung paano niya ide-decline yung mga bagay na hindi niya naman talaga kayang gawin. Ayun. True. Saka always remember yung mga true friends and true loved ones. Maiintindihan ka, mare-respect yung boundaries mo talaga, and ma-appreciate kung ano yung ikaw, hindi yung kung ano yung ginagawa mo for them. Ganon. Kasi being kind to others talaga, great siya, yeah, 'di ba? Honorable naman talaga yung pagiging kind. Pero remember, be kind to yourself. Ayun lang, add ko lang din, I was a people pleaser back then. Yeah. Sobrang people pleaser ko. Kaya nga kami naging bestie. Oo. Hindi talaga ako marunong mag-say no sa lahat ng bagay. Ang naging way ko na lang kung paano matigil yung ganong trait sa sarili ko. First is acknowledge myself. Alagaan ko yung sarili ko. Kasi kung oo ako ng oo, paano naman ako, di ba? Ganon. Hindi lang sa simpleng bagay. Yung, kunyari, aayain ka lang mag-mall, ganyan. Kaso galing ka sa school, galing ka sa work, for example. Pagka hindi mo, 'di ba? Syempre, pag in-acknowledge mo na sa sarili mo na pagod ako, di ako dapat sumama, ganyan. Ito self-experience to, ginawa ko to dati ha. Pagka 'di ba, like niyaya ako ng friend ko, "Oy, tayo, mall tayo," ganyan. Galing ako ng school that time eh. Nag-oo ako. Pag-uwi ko nilagnat ako. Kung ang ginawa mo in the first place, in-acknowledge mo yung pagod mo, yung pinagdaanan ng buong araw mo, kung in-acknowledge mo yun, masasabi mong, ay, hindi ako pwede ngayon eh, pagod kasi ako. And if that true friend yung nagyaya, kung true friend yung nagyaya, maiintindihan niya eh, kasi pagod ka. Ayun lang, siguro, ayun, first, from self-experience din, acknowledge yourself, acknowledge your pain, acknowledge your struggles din. Para matuto ka maghindi sa ibang tao. And saying no is not a bad thing.
True. So, yun lang. Yun lang. Do you have any questions pa ganon na we can share pa our Sure. thoughts? I have one po. Sure, what's How does mental health conditions like anxiety and depression relate to self-harm? Kasi parang those two po are the often like they're the most often things na nire-relate sa self-harm. So how is it really related po? ano pa ulit nga saglit ng tanong kasi medyo nag-i-stutter yung voice eh. If it's okay po. Clear po ba? Hello? Ayan, okay naman siya. Nag-stutter lang kanina. Ng How slide. does mental health conditions po like anxiety and depression relate to self-harm? Kasi parang those two po are the often things connected, na kinoconnect sa self-harm. So, we want to know how is it really related po? Mm. Siguro wait lang. Isipin lang namin kasi syempre. Siguro, feel ko tuloy, yung self-harm kasi and mental health condition like anxiety and depression na sinasabi mo, closely related talaga kasi involved talaga siya sa overwhelming emotions that feel impossible to manage, right? Yes. Like, yung pag-anxiety, kasi bago ka mag-self-harm, mararanasan mo muna yung anxiety, depression, yan. 'Di ba? Nagko-connect sila sa sa overwhelming emotions na hindi mo talaga kayang i-manage. Wait, siguro nag-relate siya sa self-harm, yung anxiety and depression. Yung syempre 'di ba, kasi pagka may anxiety and depression ka, yung utak mo hindi na talaga clear, clouded na so much in a way na parang yung simpleng bagay feeling mo may mangyayaring masama, gano'n. Parang nagre-relate siya sa pagka 'di ba, for example, depressed ka and ay ito lang addition lang din na huwag tayong magse-self-diagnose na depressed tayo, may anxiety tayo, ganyan. Ayun siguro mare-relate ko siya pagka 'di ba, ayun nga as I've said na yung depressed ka, hindi okay yung utak mo, hindi clear yung state of mind mo, ganyan. Parang ang bilis mo na lang gawin sa sarili mo yung self-harm kasi hindi mo naman na nafi-feel yung pain physically. Parang kasi nga, 'di ba, ang iniisip mo na lang yung nasa utak mo eh. Pinapakinggan mo na lang yung nasa utak mo eh. Kaya parang ang bilis niya na lang mangyari. Parang ang bilis mo na lang gawin yun sa sarili mo, yung self-harm. Kasi nga, hindi na clear yung mind mo. Hindi na okay yung pag-iisip mo. Hindi na straight yung state of mind mo na. Parang, di ba, for example, ang dami mong problema, may utang ka na napakalaki. Parang, ang way mo na lang to escape that utang para hindi mo na siya bayaran, para hindi mo na siya isipin, is mag-self-harm. Parang, i-end ko na lang yung buhay ko kasi para hindi na nila ako singilin, hindi na ako Ang bilis niya lang mag-connect kasi 'di ba? Syempre pag marami kang utang, ma-anxious ka talaga eh. Mafe-feel mo yung anxiety sa sarili mo eh. Mafe-feel mo yung depression kasi isipin mo wala kang pera, wala kang pambayad sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. Parang iisipin mo na lang ang best way to end that problem is to end yourself. Parang sasaktan mo na yung sarili mo kasi nga ayun na lang yung feeling mong solusyon sa problemang kinaharap. And di ba nga, pag sa anxiety kasi, di ba, ito yung intense talaga na mafe-feel mo. Tapos kasi yung nagko-cause doon, yung sadness, yung fear, yung hopelessness, gano'n. So ayun lang yung best way to distract themselves, to escape from those feelings, 'di ba? Even in only for a short time. Pag sa depression kasi, ito yung person na may feel nila na empty sila, numb, gano'n. So, detached sila sa emotions nila eh, gano'n. Pag nag-self-harm sila, can bring physical pain that moment lang siya,
saglit lang siyang overrides emotion na mawi-feel nila, helping them feel something even if it's painful. Kasi nga, dun nila nagko-cope na may maramdaman sila kasi nga empty sila. Ganun, 'pag sa depression. Ganda Yun, yun. dun nagli-link yung anxiety and depression sa Self-harm. self-harm. I agree with that. Yun lang. Next po, ano po yung mas better ways or coping mechanisms if they can't really stop harming themselves? Kasi like, they feel better nga po kapag nasasaktan nila yung sarili. Ano, wait lang, Paulit sorry. nga yung questions. Sorry, nag-uusap kasi kami. Sabi. Okay po. Ano po yung mas better na coping mechanisms or pwedeng mga gawin if hindi talaga nila ma-stop na saktan yung sarili nila? Alternatives through to that. Ayun nga, Healthy. nasabi ni Chi kanina na super helpful nung haharapin mo kung ano yung hobby mo, kung ano yung magpapasaya sa'yo. Kasi ang tao, may dalawa tayong dapat na pinapakain. Yung body natin, which is the food, the nutrients, and also dapat pinapakain din natin yung soul natin, which is our hobbies. What are the things that makes us happy? Dapat ifinifeed mo yun sa sarili mo eh. In that way, kunyari, di ba, in times na natitrigger ka, gusto mong gawin yung ganito, gusto mong saktan yung sarili mo. Pwede mo, tas di nila ma-stop, di ba? Reach out to people first, tas pag hindi talaga kaya, try to face the things that you love. Try to do the things that you love. Kasi magandang alternative yun eh. Kasi make yourself busy. Ayun, siguro yung for me na isa sa way na i-distract mo yung sarili mo from doing that self-harm. Yeah. Kaya ganyan nga, gaya sabi nga ni Kiko na talking to someone is a huge first step talaga na kahit friend, family, ganyan. Pero kung hindi talaga niya talaga mapigilan, counseling and therapy talaga yung nag-help talaga to teach them healthier ways to handle emotions. Kasi nga, self-harm can be hard to stop on your own. So, may mga professionals naman dyan na iti-train ka, ganun. Train to help you, ganun. Ayun. And in addition yun yung mga professionals na yun, yung meron na tayong super lawak na yan eh. May libre ng ganyan na hindi ka magi-struggle financially to para ma-reach yung ganon, yung parang makapagpa-counseling ka, makapagpa-therapy ka, ganon. Marami na yan kumakalat kahit through internet, marami na yan. Meron tayong mga hotlines na pwede mong tawagan whenever you need someone. Ayun. Yeah, sa mga social media, ganyan, nandiyan na yan. Kasi nga, di ba parang so talaga yung yung quotes na mental health matters talaga. Ayun. Ayan, ang dami Meron, ayun nga, yung gumagawa advocacy ng na yun. donation. Gumagawa yung mga donation ng mga bibigating artista, like that. Ganun. Because it is really matters. Yeah, so ayun lang. As po, a psych student po. Naka-experience na po ba kayo ng itong situation na po, like yung friend niyo po ganun po yung ginagawa, and ano po yung nararamdaman niyo doon as a health major po? Yan, sobrang hirap naman yan. Siguro, first, meron din kasi kaming friend na ganun talaga, nagsiself-harm siya, di ba, Kiko? Meron talaga. Kasi sobrang nape-pressure talaga siya. Siyempre, kaming third year na psych student, ang hirap naman kasi talaga na yung program na pinasok namin. Kasi kahit kami, hindi rin namin maintindihan yung sarili namin. True. Di ba? So, yung nararamdaman namin doon sa friend namin, syempre, una,
worried talaga kami. Syempre kasi alam We na feel namin, bad for yeah, we feel bad for them. Kasi syempre una naman sa'min, alam naman na namin yung hindi naman gano'n kalawak, pero may knowledge kami about it, about mental health. Kasi ayun naman talaga yung pinag-aaralan namin, mga behaviors, ganyan, ng tao. So, siyempre kami, bago namin siya ano, i-chat, gano'n, inaano talaga namin, ginagawa namin talaga through person. Kasi parang mas maintindihan niya. Hindi kami yung through online kami na nag-chat na Mm-mm. ano. Kasi parang sugarcoat na lang yung mga gano'n, like, cheer up, Oo, gano'n. sobrang Like, dali na lang sabihin yan. yan. Mas In ano po addition, kapag rektahan na po talaga para mas daman nila. Oo, mas dama nila. At yes saka po. in addition to that, siguro yung nafe-feel ko pag ganun, kunyari mag-open up siya sa akin, ganyan. Ayun nga, meron akong friend kasi, I have this friend na, um, eto na broken hearted siya sa crush niya. Kasi siya, before that, na ano siya, na broken hearted siya, niloko siya ng 3 years ka-relationship niya. This is personal for me. I mean, this is a personal experience, not personal for me. Eto, yung na broken hearted siya sa 3 years relationship experience niya, nag-cheat sa kanya multiple times, ganyan. Tapos that led her to do things that is hindi naman maganda. Ayun nga, nagsa-self-harm siya. Kasi 3 years, ginugol mo yung 3 years mo sa taong yun eh, tapos lolokohin ka lang. Okay kayo eh, tapos biglang ganun. Tapos ayun nga, tapos biglang naka-move on siya, naka-move on siya, nagkaroon ulit siya ng crush. 'Di ba for us parang ang babaw lang nun kasi love life, relationship, 'di ba? Pero kasi ayun nga, may iba-iba tayong pinagdadaanan and may iba-iba tayong sensitivity sa mga bagay na pinagdadaanan natin. Ayun, ang pagka nagsasabi siya sa akin, hindi ko sinasabing mababaw lang siya. Kasi hindi ko naman nararamdaman eh. Ayun nga, since 'di ba psychology students kami, meron kaming subject na human behavior. And we try to analyze na kung ano yung behavior na ginagawa ng isang tao. Parang ayun nga 'di ba yung sa subject na yun, yung human behavior pinag-aaralan namin kung bakit kumikilos ng ganito yung tao, bakit ginagawa niya yung ganito, ba't ganito, ganyan, ganyan. Parang ang nangyayari, ang nafe-feel ko since napag-aralan ko siya, since psychology students kami, ang ginagawa ko, inaaral ko kung bakit niya ba nafe-feel yun. Parang hindi ko siya basta-basta na gina-judge na ay ang babaw love life. Hindi ganoon eh. Kaya ang ginagawa ko, ayun nga, parang self-mantra ko na din sa mga taong nangangailangan, be present talaga na hindi na porket mababaw sa akin, mababaw sa kanya. Hindi naman siya magmumukmuk ng ganyan, hindi naman siya magra-rant sa akin as a friend kung hindi siya nasasaktan eh, kung hindi siya nahihirapan eh. 'Di ba? Parang ayun, maging kaibigan ka sa kaibigan mo, lalong-lalo na pag nangangailangan siya. Yeah. So, kami nga mga psych student, syempre open-minded kami sa lahat, sa ganyan. Kaya meron talaga kaming mindset na non-judgmental way, yung gano'n. Mm. Like breaking the stigma, yung mga gano'n. Meron nga mga taong masasama ugali pero iniintindi na lang namin yung ugali. 'Di ba? Kasi ano yung minsan yung gano'n, yung like yung mga taong masasama yung ugali. Sorry for the word, meron talagang mga taong masasama yung ugali. Pero iniisip ko na lang personally na siguro pino-project niya na lang yung kamiserablehan ng buhay niya sa ibang tao. That's why ginagawa niya yun. And ayun nga, lahat kasi ng bagay may dahilan eh. Kahit yung kasamaan ng ugali may dahilan yan eh. Also, meron ding dahilan yung pagiging malungkot, pag-self-harm ng isang tao. Kasi nga, ayun, lahat may dahilan. Ayun lang siguro. Yeah, yun lang. Do you have any questions pa? Now we can share our thoughts. Tanong lang din po, as psych students po, parang hindi po ba siya nakaka-drain para sa inyo po? Like,
Siyempre meron din po kayong personal problems, gano'n. Parang nararamdaman niyo rin po na, parang sinakloban na ng langit at lupa, like that feeling. And then may mag-o-open pa po, so you need to set aside yung feelings mo na gano'n po. So ayun, siguro as a psych student, parang naging nature na sa'min na intindihin talaga kahit may sarili kaming problem. Kasi nga napag-aralan namin yun. Parang nakaka-drain yung mga bagay na gano'n, pero that's our profession, eh. Ayun yung trabaho na Trabaho namin. kailangang gawin. Ayun, tsaka hindi mo naman siya ite-take personally, eh, hindi mo naman poproblemahin yung problema niya. Ang gagawin mo lang, magiging kaibigan ka, tutulungan mo siya, hindi mo naman siya poproblemahin, eh. Parang 'di ba nga, ayun, siguro ayun kasi talaga yung kailangan naming gawin, ayun yung trabaho namin as a psych student, as a psych professionals. Well, hindi pa naman gano'n. Tsaka importante talaga sa amin yung discipline, Oo. then yung malakas na mindset talaga, yung mind namin strong. Kasi kami yung kami yung tutulong, 'di ba? Tsaka yung mga ganyang bagay kasi, if ever na nade-drain kami, hindi namin siya ilalagay sa work namin, gano'n. Kung ano yung nakapag-drain sa'min na lang yun. Mm. 'Di ba? Kinikip na lang namin. Yun lang. For last questions po. Ano pong tips nyo para po sa mga teens ngayon para ma-prevent po nila na mangyari po yan? Ikaw ba muna? Sige, you first. Siguro ang advice ko sa mga teens na may potential na gawin 'yan, siguro or sa anyone na gawin 'yun, parang ang ma-advice ko lang is be social. Parang 'pag social ka, eh, well, hindi naman din hindi pala applicable siya sa lahat kasi may mga introverted na tao, eh. Pero love yourself and ayun, acknowledge yourself. Parang well, hindi kasi siya madali sa ibang tao since nga teens sobrang ang bilis magkaroon ng peer pressure, ganyan. Siguro ang ma-a-advice ko is ano, ano ba? Siguro Isip mo. first open conversation. Yung gano'n. And breaking the stigma are huge talaga. Kasi the more we normalize talking about mental health, the easier it gets for people to open up before reaching that point. Kunyari, itong podcast na to, best example na siya to Oo. talk about mental health. 'Di ba? So if we all work towards a culture where people feel safe to express emotions and when they don't feel judged, we can create space na supportive and understanding for them. Kasi remember, hindi ka talaga nag-iisa. Help Yeah. is there. And there are people who genuinely care and want to listen. Huwag matakot humingi ng tulong. One small step can make a huge difference. Right, girl? Yes, girl. It can foster inclusivity talaga sa mga bagay na hindi naman talaga it can foster things na alam mo yun, positive, ayun. It can foster positivity. Ayun, as what Cheska said, ayun, huwag kang matakot humingi ng tulong. Kasi there are people who are more than willing to help. Yeah, di ba? Kasi meron to naman talaga tayo, we all have the power to create a safe space as comfort zone to everyone. Magsisimula yan sa sarili mo. True. Even yung world peace kaya nating baguhin if mahal natin yung sarili natin. Di ba? Ayun. Kaya even in the politics, kung matalino kang magboto, magbabago Yes. ang government. Ganun lang din yun. Nagsisimula din talaga yun sa sarili. Ayun. One word, for me, one word,
acknowledge. Acknowledge yourself. Mm. Sa'yo, partner, ano bang one word mo for that? Siguro one word, hindi, 2 words yung Be akin. fear. Be fierce. No judgment. Perfect. Ayun. Okay, yan. Another 2 words. Siguro be fearless. Yeah. Diba? Kayo, makapag-share ba kayo ng insight? 2 words lang, o kaya 2 words 1 lang, word or 2 one words. Na kung ano ba yung para sa inyo can make a difference sa pinag-uusapan. Sa akin, be fearless Sa kanya, no judgment. Sa inyo ba? Pero kung wala naman, sige, okay lang din. Actually, meron po, pero 2 words din po siya. Ano po, Go. Sige. breaking free. That's beautiful. We need to be free from pressure po, like like magiging yung sa sarili po natin na hindi po natin iniisip kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Yes. Don't people please. Para sa akin naman po, simple lang siya eh. Love yourself. Simple That's words beautiful. lang siya. Pero super laki niya if maano mo talaga, mafe-feel mo siya sa sarili mo kung maa-apply mo siya. Like, no one can stop you if you love yourself. No one can change you if you love yourself. Ganon. Yes, correct. That's Agree. the first step. Super slay. Sa akin naman po is yung sa Desiderata po, yung be cheerful, strive to be happy po. Yun po kasi binabasa ko po every time na may nangyayari pong something po. Ang ganda, no? Ayun, sige. Meron pa ba kayo share? Parang Follow-up question lang po pala. Last na po talaga. Sige, go lang. Po, bakit po kayo naging psych student po? Like, ano po yung reason behind it po? Yun lang po. Siguro ako kasi personally yung naging reason ko kung bakit ako nag-join sa program ng psychology is I love understanding people. I love communicating with people. Na in a way na gusto ko talagang umintindi ng kung ano ba dapat intindihin sa isang tao. Hindi naman sa pagpi-people please, pero gusto ko kasi I feel confident, I feel powerful whenever someone reach out to me asking me for help. Hindi naman sa sinasabi kong humingi kayo tulong sa akin. Pero I feel powerful, I feel limitless pag ganun kasi alam kong inaasahan ako ng tao and I am capable of helping that person. Ayun. So, for me naman, kaya ako pumasok dito sa program na to, I think to understand myself more. Yun. Kasi mas maintindihan ko yung self ko. Kasi parang na-inspired din ako sa mga, katulad ko sa mga friends ko na psych student na, ayun nga, ang galing nilang mag-advise, ang galing nilang mag-communicate, ganon. That's me. Yeah, di ba? Kasi, super timid talaga ako dati. Pero ngayon, like, girl, ang laki na ng confidence na nasasabi ko, yung mind ko, and yung self ko. Like, alam ko na siya kung paano kontrolin ng pagiging ganyan, pagiging negative sa buhay, ganon. Sobrang interesting ng psychology program. Yes. Mag-psych na kayo. Oplan, halika na sa. Yes po, baka po ma-inspire na din po kami maging psych student. Pero no pressure ha. Do what makes you happy. Follow your heart. Yeah. Saka kasi, kahit anong interest mo sa isang bagay, nagko-connect talaga siya sa psychology. Di ba? Mm-hmm. In many ways. General talaga siya. Yes. So, I think, for me, super biased na. Naging best program na. Yun lang.
Jay. We would like to extend our sincere gratitude to our distinguished guests for their valuable contributions. We hope that this discussion has provided meaningful insights. This concludes today's episode of You're Not Alone, One for All for Bacon. We appreciate your time and look forward to connecting with you again. Thank you.